Here's another story ng aking buhay sa pagiging isang tambay. So, good morning everyone. This is my routine again. Siyempre, araw-araw kada gising ko nagluluto ako. Breakfast, minsan nagsisigang ng kanin, minsan naman nagluluto ng ulam. Pero nga nang gagawin ko yan, gigisahin ko yung kanin namin na bahaw and then magluluto tayo ng ulam. Ops, huwag kayo mag-alala, tapos na ako magdilig ng aking mga halaman. Mahal na mahal ko yun, kaya lagi yung nauna. O siya, binilisan ko na para matapos agad. Gutom na gutom yata ako dyan, charot. And good vibes. Alam niyo ba ang aga kong gumising bakit? Kasi may bisita kami today. Yes, excited ako kasi bibisita si Brielle sa wakas and first time niyang makapunta dito sa bahay namin. Napakaganda ng panahon. Tulad nga nakikita niyo, napakaganda niya. Mahal na mahal ko yan, char. Siya, dumating na sila Brielle. Hindi raw kapag video. Dito na ako nag-video habang kausap ko si Ron. Dahil gustong-gusto niyang makita si Brielle. Ayaw na matulog. Gusto na lang hintayin si Brielle hanggang sa makita niya bago siya matulog. Sana lahat ng ninong mahal na mahal yung mga inaanak nila. Char. Yes, sobrang mapagmahal talaga na ninong yan. Kaya yan, tuwang-tuwa yan pag tuwing nakikita niyo ang kanyang inaanak. Nahuli niyang nakita yan mga wala pang 1 years old. Pero ngayon ang laki na ni Brielle, makulit tumatakbo. Pero excited na yan makarating dito ulit para makita niya yung inaanak niya. Ayan, nag-enjoy na yung bata, umikot-ikot ng bahay. Tuwang-tuwa siya, bakit? Kasi ang lawak daw. Ayan, medyo naiilang pa si Maurice. Maglaro silang dalawa, tito niya. Di ko sure, pero baka tito or kuya niya si Maurice. Magkapatid yung nanay nila. Ayan, magpinsan pala sila. So, ayan, tuwang-tuwa yung bata na to. Sobrang kulit, sige na lang ikot, di na mapakali. Wala siyang crib. Di inikot niya nang inikot. Hanggang kwarto, pumapasok siya. Di siya natatakot. Akit baba pa yan sa may malit na hagdan. Ayan, banding sila. Kanina nagkahiyaan. Ngayon, magkasama na sa isang sasakyan. Tuwang-tuwa na si Brielle. Ayan, may kalaro na si Kuya Maurice. So, bago matapos ang araw, lumabas nga pala kami, pumunta muna kami ng mall. Nagpasya lang naman kami saglit, so pakita ko na lang sa inyo yung clips na gagawin na ginagawa namin sa mall. Paano kami namasyal, lang saglit lang naman. Dito nga pala kami sa mall ng Evia, hindi ko nasasabihin, pero kung nakikita nyo yan, alam kong pamilyar na kayo dyan. Napakaganda, open area siya, ang liwanag, and very aesthetic, tsaka ang ganda ng pasyalan dito. Tuwang-tuwa ako dun sa maraming kulay, parang restaurant. Ayan, napasama pa tayo sa video, ambal ko nga pala ang gumawa niyan. So, napadaan naman kami saglit sa grocery. Ayan, nabudol na naman si Inday. Akala ko lalapit lang ako sa silip kasi may bibilin sila. Napabili na rin pala ako. Siya, hindi naman tanto kamahal at pricey yung nabili ko ngayong araw. Pero okay na rin sa budget, at least nabilan ko si Brielle na pagkain niya. So, ito na yung pinakaantay ko, yung makulay na lugar dito sa loob ng Ibiya. Ang ganda dyan. Alam nyo ba, pag napunta kami dyan, tuwang-tuwa ako. Pangalawang beses ko palang pumunta dyan. Nung una, naligaw pa ako kung nasan yung daan. Bago ako nakarating, inikot ko yung buong mall bago ko ito nahanap. Siya, syempre, bago kayo maghiwalay at umuwi sa aming kanya-kanyang tahanan, dumaan muna kami sa McDo at kumain muna. Saglit lang kami dyan dahil may mga dala kami mga alagang bata, kailangan din namin umuwi agad. So, ayan si Brielle, magkikis ako dyan kasi nagpapaalam ako. Sabi ko, bye-bye. Eto, pauwi na nga pala kami. Napakaganda ng langit. Akala mo ulan o ano.
Hindi naman pala, pero ang ganda naman nga ako paglabas ko ng mall. So ito, pauwi na kami, hatid na kami ng asawa ng kambal ko. Kasama ko si Morris. Tunay nga, napakaganda at napakakinang ng Pasko. Ramdam na ramdam ko na dito. Ganda bawat puno may mga kulay na. Siya, hanggang dito na lang ating kwento. Salamat sa panonood at sa pag-stay at pakikinig mga katamba.